Ayun, isang magandang araw sa lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga viewers natin. Ito po muli ang inyong lingkod, Bobby TV 143. Yan, balik reaction na po tayo, no, sa araw na ito. At syempre po, unang-una, shoutout natin muna si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalinga Prab. Syempre po sa Rochelle Community, kay Ruel Ubalalag, kay Rachel Morales. Yan, good morning, good evening sa lahat ng mga Rochelle fanatics. So ito po mga kapatid, mga kalingap, yung ating gawa ng reaction sa araw na ito. Diretsa na tayo. Itong vlog, no? Vlog ni Kalingap Ido, no? Na kung saan labi siya nag-alala, no? Labi siya nag-alala, at hindi lang din si Kalingap Ido, pati na rin po si Beyonce nag-alala na rin yan, kasi ito pong beneficiary na Kalingap Ido na si Arjen, magkakaibigan po ito, no? Mga kaibigan to ng mga angels. So nag-alala din sila sa pangyayari, no? Lalo na po si Carla, dahil itong si Carla ito yung kamag-anak, no, ni Arjen, no? Mga kamag-anakan po ito. So ito po, panoorin natin, no, ang tagpong ito, no, sa pagdalaw ni Edo, no, doon na sa hospital. Kasi ang balita nga namin, nabalitaan namin ni Edo na dinala nila ni Carla at yung mga tiyahin sa hospital po dito sa Dait, no, mula doon sa kanilang lugar. At syempre in-inform si Kalingap Edo, ito pa lang si Arjen, tama ba ako, Arjen, beneficiary ni Kalingap Edo. So ito po, panoorin natin. Niya daw alam na dinala siya dito sa ospital. Talagang nag-blackout siya, no? Sobrang sama ng pakiramdam. Nabigla po nga talaga ako. Di man lang sabi-sabi na araw ko tang mamatayan niya. Ano naman sabi nung asawa niyo, Bigyan lang po nga, wala naman sinasabi yung asawa ko sa akin kasi wala naman si Arjen daw ng sakit. Walang sakit. Oo. Tapos pag laot namin, pagdating namin galing laot, pero na nga, emergency na, nabigla po nga kami. Pwede naman po natin bisitahin siya ngayon. Okay, So tara na po tayo. Puntahan natin siya. Ang nakakalungkot lang kasi nangyari ito kay Arjen. Wala po yung kanyang mga kanyang tatay, no, nasa laot na nangingisda dahil ang hanap buhay nga nito naglalaot. So pagdating niya, no, balita na lang na nasa hospital na, no, nasa hospital na. Talagang nabigla sila, no, ginulat sila sa pangyayaring ito. Ay. Hindi nangyari. So ito mga kapatid, itong si Arjen, nakikita na namin, first time ko ito makita sa Blessing, sa bahay ni Carla. First time ko ito makita doon na nakaupo kasama yung mga Kalingap Angels, no? Sila Beyonce, Roseanne, Melka, nung iba. Kaya nga nung nakita ko sa sinasabi ni Edo na nasa hospital daw, yung beneficiary niya, sabi ko, naalala ko na ito yung nakita ko doon sa Blessing, no, sa ribbon cutting sa bahay ni Carla. At mas lalo kong natandaan, ang nanay nito, nakausap ko, no, na-interview ko pala, no, sa aking pag-iikot doon. Siya nga nagbanggit sa akin na na-scout daw ni Kalingap Edo itong anak niya. So ito yun. Nung makita mo yan siya, nung nakaupo doon sa gilid, tahimik lang ito at nanonood, no, sa ribbon cutting. So ito po, tuloy natin. Ano nangyari sa'yo? Ginulat mo kami? Kala ko kung paano ka na. Nag-ano lang po kasi ako talaga nagpalpitate po. Kailan? Kagabi po. Gabi. Buti nga po at nakatawag, nasagot ko pa yun. Sabi ko, nag-chat po kasi kay Carla na. Sabi ko, tulungan ako kasi po. Wala kasi sila papa kagabi ay. Naglaot po, tsaka si mama. Kami lang po ng kapatid ko. Wala ko. Ang mahirap, no, yung ewan silang dalawa lang at doon umatake yung kanyang sakit, no. Doon nangyari. At mabuti na nga lang, no, nandiyan yung mga kamag-anak, sila Carla, no, at ito yung mga gumawa ng paraan na madala sa hospital.
at nadala nga ng maayos. So ito, kita natin na medyo okay na siya. Pero siyempre nag-aantay pa rin ng anong resulta ng findings ito galing sa mga doktor. Ikaw lang pinakapanganay pati. Yung kapatid, ng bata ko. yung nandun po ako sa bangko, buti na lang po at naibaba nila ako. Kung hindi po, malalaglag ako dun sa bangko. Bangkod, baka hindi ka rin, baka mabagod tayo. Buti nga po at nakaya nila ako. Tapos doon po, nasagot ko yung tawag ni Carla. At hindi na talaga ako nakakasalita noon na nahirapan ako maghinga. Parang paisa-isa na lang hinga ko kagabi. Tapos ayun, hindi na ako nag-alam kung ano nangyari sa sunod. Tapos nakwento nila na nanigas daw ako kagabi. Naligas sa ano? Opo, parang ganun din po nung nangyari sa akin dati. Yung mga kamay niya, pag nakakaganito, hindi nila makuntulan ito basta. Tapos yung dibdib niya daw, kasi kita niya paghihinga niya. Nabigla po ako dun sa pag-ubo ko kasi sobrang lakas po kasi tapos nahirapan na po ako maghinga doon. Kaya nga, katagal niya na, nararamdam ko. Dati na po baga kasi ako may ubo. Ayun nga, Simula po yung pag-OJT ko baga po. kailan pinapano mga 3 buwan. Ano na po siguro. Simula po nung pag-OJT ko lang yun ang pag-vlog po baga natin na sabi mo nga po malala na yung ubo. Kaya nga sinasabi ko, Tapos nung nakaraan po baga nagpa-check up po ako sabi daw lang wala lang. na kulang lang daw sa dugo, gano'n. Tapos kagabi po, dito man po biglaan po talaga. Tapos wala pa po nun sila mama, walang maasikaso sa akin. Buti na lang nga po at na ibaba talaga ako ng kapatid ko kasi mag-ibat ako. Kasi po maliliit pa baga po yung kapatid ko doon. Tapos ayun po, nagtawag po si Carla, buti na po at Baka sabi ko nagtawag, pa. ikaw nagtawag, siya tumawag. Siya po mismo kasi sabi ko nga, naghihinga na ako ng tulong kasi naramdam ko na naghihina na po yung katawan. Tinatawag mo yung kapatid mo. Opo. Bakit? Tapos nagbilatingan ko yung mga kapitbahay namin. Tapos po yung kapatid ko ni Papa tinatawag po. Kasi po di ko na talaga kaya. Halos wala na po talaga kung hindi nga po ako nag-alam mo. Di ko po naalala yung nangyari kagabi yung pagbaba po sa akin ng bangko yung kapatid ko. Wala pa akong maalala din. Nag-alam pa ako kagabi nung dito na po ako sa ospital. Tapos parang kinukuhaan pa ko ng dugo nun. Ano nararamdaman mo ngayon? Ano po, pag sa dibdib po, nahihirapan pa ako maghinga. Ha? Nahihirapan po maghinga. Sabi daw po ni Doc, nagbaba daw po yung potassium ko. Tinanggalan na din po ako, tig-try po akong tanggalan ng, ng oxygen po. Madami na din po yung gamot na nailagay po sa akin. Simula po kagabi. Antibiotic po. Sa ubo po, tapos sa dibdib. Biglaan lang po talaga kagabi. So yun po mga kapatid, no. Ito ikwento ko lang sa inyo ng konti. Napag-usapan namin to ni Edo noong kami magkasama papunta po sa pagbablog kay Joy, kasi nung nag-graduate si Joy, so pumunta kami ni Kalingap Rab, kasama si Kalingap Edo. At ito nga naikwento niya sa akin na nagulat kami. Nagulat daw siya dahil yun nga, nabalitaan niya na nasa hospital itong si Arjen. At ang kwento ni Kalingap Edo na sabi niya, Kuya Bobby, nag-alala din ako, no? Dahil kung ano ang mangyari, dahil ang kwento nga sa kanya, bigla daw itong nawala ng malay. Siyempre, no, pag sinabi mong nawala ng malay, isipin mo kung may malalim na sakit ito or malalang sakit. Pero siguro sa kwento nga dito ni Arjen na kulang lang ito sa pahinga, baka laging pagod, or kulang din sa vitamins, no? Maagapan kung may mag-asikaso lang ng maayos, yung bagang tamang pahinga, tamang pagkain, masustansyang pagkain, vitamins, gamutin yung mga naramdaman niya kasi sabi nga may ubo siya. So siguro dito makita na ni Kalingap Edo na hindi niya na kailangan labis na mag-alala kasi sa aming pagkukwentuhan talagang alalang-alala siya, no? Sobrang alala niya. At sabi nga ni Kalingap Edo sa akin, nako, paano yan sa ngayon pa naman busy din daw siya sa pagbablog at hindi daw niya maikutan lahat.
o hindi talaga siya makatutok. Pero sabi ko nga, pwede niyang bisitahin si Arjen kahit gabi. Kung pakiusapan lang niya yung bantay, na pwede siyang pumasok, maghatid ng tulong, maghatid ng pagkain, kasi malaking tulong na mayroong isang Kalingap Ido na magbibisita dito, no? Kila Arjen. So yun po, no? Kahit sino naman, no? Mag-alala ka talaga, no? Talagang hindi naman pwedeng hindi ka mag-alala, lalo pa ito, ikaw naka-scout, beneficiary mo ito. At siyempre ang buhay din naman nila ni Arjen, hindi man din mayaman, kumbaga ang tatay niya isang mangingisda lang. So malaking bagay po dito ang tulong ng ating mga viewers, yung dasal, no? Pag-pray natin si Arjen na gumaling, yung presensya ni Kalingap Ido. Pero sa nakikita ko mukhang napagod lang ito, no? Kasi ang ating katawan pag nasobrahan talaga sa pagod, dadapuan ka talaga ng sakit pag humina yung iyong immune system, dadapuan ka talaga ng sakit. Siguro itong si Arjen napagod lang din, no? Kasi may mga ginagawa siya. So kailangan lang ng dagdagan ang pahinga, no? Dagdagan ang pahinga. So ito lang po mga kapatid yung ating reaction, no? Kalingap Ido, no? Labis na nag-alala. At hindi lang si Ido, pati si Biancy, no? Sila Carla, mag-alala talaga sa ganitong pagkakataon. So muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless at maraming salamat po.